yung sentro ng Tabawan Island. Ito yung pinakaunang village, pinakaunang community. Tapos, ito actually, iba pa, siya yung pinakamatandang imam dito. Lahat ng mga ritual siya gumagawa noon. Ito yung bahay nila. Tapos, pag may ritual dito, gaya ng nag-aalay ng pagkain, yung pagdulang, punong-puno ito ng food trays. Itong area na to, pinapasok dyan sa bahay na yan. Yan yung isa sa ancestral house. Tapos, dinadasalan siya, nagdarasal siya ang, kumbaga, officiating minister. Bagamat alam o may basbas ng lokal na pamahalaan ng pagdokumento namin sa lugar, dito, kinailangan pa rin namin magpaalam sa mga nakatatanda na namamahala sa mga lumang bahay. Paggalang, hindi lang sa mga kasalukuyang naninirahan, kundi pati na rin sa mga ninuno na pinaniniwalaang kasama pa nilang nakatira sa bahay. Ang mga inuuno namin, mga espiritu nila nandiyan pa rin sa loob. Kumbaga, pinapaniwalaan na kasama pa rin sila na nasa komunidad. Kasama pa rin sila na nakatira kahit na sila wala na. May higaan pa rin sila sa loob. Tapos, itong daan, pantan, tawag namin dito. Ano to, sagrado. Sagrado kasi lahat ng ritual dito ginagawa. Itong bahay na to, ito yung first house. Unang bahay na ginawa ng aming ninuno. So, lumamahe at tawag dyan. Wala yung pako pagkagawa. Lahat, dugtong-dugtong, siniipit. Tapos, gusto rin ng mga ninunuan namin na wag palitan ang disenyo. Ganon pa rin. Sa Tawi-Tawi, kami na lang ata may bahay na ganito, pati yung ganyan na disenyo. Bilang man ang dami ng mga ganitong bahay na gawa sa kahoy, tila hindi naman mabilang kung ilang taon na ang tanda ng mga pinakaunang naitayo dito. Halimbawa na lang sa popular na Langgal o ang traditional wooden mosque na naging lugar na ng pagsamba para sa mga kapatid nating Muslim. Kung minsan, dito din ginaganap ang mahalagang ritual ng komunidad. Tingnan nyo, alas 5 na ng hapon, hindi pa rin kami napapagod kakaikot dito kasi nga talaga namang nakamamangha yung mga nakikita namin dito. Dito daw sa bahaging ito ng South Tubian nanirahan ang pinakaunang komunidad na umusbong dito sa bayan. Sa paglipas ng maraming panahon at sa paglobo na rin ng populasyon, ang dating purong bahay na gawa sa kahoy, ngayon ay nahaluan na rin ng modernong struktura at konkretong mga gusali. Unting-unting na-develop ang mga daanan, may iba't ibang eskwelahan, grocery, at nagkaroon na rin ng kuryente. Sa dami ng mga daanan dito, sa dami ng pasikot-sikot, para tayong nasa isang maze, may lumier, may butika, ayos. Binubuo ang South Tubian ng 4 na isla at karamihan sa populasyon na bumubuo dito ay makikita sa gilid ng Tabawan. Sa 31 barangay na sakop ng bayan, 12 dito nasa ibabaw na ng katubigan. Tinda-tindahan. Akala ko kanina yung sinasabi ni Sir na tinda-tindahan. Maraming tindahan. Oh, marami talagang tindahan. Marami. Marami talagang tindahan dito. Kaya ba yan? Doon kinuha. Lahat ng isda dito nilalako sa bangka. Mga bagong huli. Kaya pala walang isda doon sa palengke. Wala talagang isda doon kasi ano yun dry market. So wala kayong wet market dito? Wala. Kasi lahat ng basa nilalako sa bangka. Tingnan mo, may kakaiba dito. Wala silang bakod, pero may gate. Kung may gate na gawa sa kahoy, may gate naman na konkreto. Yan. Kahit na walang bakod, importante, may gate. Dahil sa hindi na kinaya ng oras natin na ikutin itong buong South Tubian, kaya tuloy natin bukas yung ating pag-iikot. Dito sa ilang pang barangay, nasakop ng South Tubian. Kinabukasan, bumungad sa amin ang makulimlim na panahon at mayat-mayang pagbuhos ng malakas na ulan. Hindi masigurado nga araw ay agad namin inumpisahan ng araw sa pag-ikot sa mga lugar na tawid dagat lang mula sa bayan. Ilang kilometro lang mula dun sa Tabawan Island o yung isla kung saan makikita yung sentro netong South Tubian, makikita naman po natin etong Bumbun Island o tinatawag nila ditong Graveyard Island.
Ito example ng bato, limestone. Ayan, pag malapad babae, pag lalaki, yung pahaba. Yun, parang simbolo rin ng kanilang na ating physical na anyo, yung kasarian natin. So 5 araw bago mag-Ramadan, doon ginagawa yung araw ng paggunita sa mga aming mga ninuno. Parang undas namin. O tawag namin dito, 5 hari ni kamatayan. Ibig sabihin, 5 araw bago mamatay yung isang buwan. So, buwan ng Ramadan. Makikita po natin na may magkaibang disenyo. May pahaba at may malapad. So dito sa pahaba, palatandaan daw to na lalaki yung inilibing dito. Yung palapad naman, yun naman yung babae. Pag ganito daw kalaki, ibig sabihin adult o matanda na yung inilibing dito. Meron din namang mga maliliit, halimbawa na lang dito, ito naman daw yung mga bata. Yung mga kumpul, tulad niyan, tulad nito, pamilya yung nakalibing dyan. Mula dito sa isla ng Bumbun, may 6 na kilometro sa kabila ng Tabawan. Amin namang bibisitahin ang malaparaisong islang madalas mapuntahan ng mga turista. Okay, so lilipat tayo ngayon ng bangka. Yun yung sasakyan natin yung nasa likuran. Bakit sir? Mas mabilis yun? Oo, tsaka mas malaki. Para sa... Tatawid kasi tayo ng... Yung maalon kapon? So hindi naman maalon sir ngayon. Sana, hindi. Sa mga ganitong oras na may kataasan pang level ng tubig, kaya nagawa namin dumaan sa sentro ng kabahayan at mag-ikot na parang namamasyal sa isang popular na pasyalan. Ito na yung sagot sa tanong natin na kung halimbawang hindi umulan ng isang buwan, saan sila kumukuha ng tubig dito? Yan na. Meron silang igiban na kahit anong buwan, anong panahon, merong naiipong tubig. Galing kasi dito sa Bukal, nandito sa Tabawan Island, o yung tubig na nasa ilalim ng lupa, yun yung naiipon dito at iniigib ng mga residente na andito sa kabahayan. Yan daw yung madalas na ginagamit pang laba, pangligo, kahit na pang-inom, dahil nga sa malinis yung tubig, hindi maalat o hindi galing sa ulan. Hindi kalayuan o ilang kilometro lang ang pagitan ng mga islang sakop ng South Tubian. Pero dahil sa napapaligiran ng dagat na nagsisilbing daluyan ng tubig mula sa Celebes at Sulusi, kaya may mga pagkakataong nagiging matinding hamon para sa mga taga rito ang tawirin ang bahaging ito ng katubigan.